Kumusta mga ka-Queen Nandito ngayon tayo sa tapat ng NAIA Terminal 1 dito sa Parañaque. Panibagong vlog, panibagong kukwentuhan na naman. Mayroon tayong pupuntahan na isang sumisikat ngayon na parisan dito sa Parañaque. At ito na nga ang Paris ni Manny Pacquiao. Tara mga ka-Queen, samahan niyo ako at tikman ang pinagmamalaking Paris ni Manny Pacquiao. Sabik na akong humigop ng sabaw sa kalagitnaan ng sikat ng araw. Habang papalapit na kami, naaamoy ko ang bango ng sabaw. Kaya naman pala, nakasalubong namin si Manny. Bit-bit ang kaldero na punong-puno ng sabaw. Kalain mo, tamang-tama lang pala ang aming pagdating. Ayan na, si Manny Pacquiao. Dala-dala na yung isang kalderong Paris. Ito ba yung nauubos mo mineral water? Kaya pa? Kaya pa. Ganito pala kalayo yung hinahatiran ng Paris ni Manny Pacquiao. Ganun pala. Ang layo pala ng pinanggagalingan nitong kaldero na to. Ganun kasipag si Manny Pacquiao. Bukod sa pag-aartista na, nagninegosyo pa siya ng Paris overload. Dito na, malapit na kami sa pwesto ni Manny Pacquiao. Sinamahan namin siya kung saan niya niluluto yung Paris. Alas 2 ng hapon nang kami ay dumating sa parisan ni Manny. Sarado pa ang parisan ni Manny. Kaya naman dumiretso kami sa lutuan ng Paris ni Manny. Sakto lang dahil nakasalubong namin sila na bit-bit na yung kaldero habang naghihintay na ang mga customer ni Manny. At sabik na sabik ng makahigop ng sabaw. At hindi na nga nakatiis si Blank Tip, tumulong na rin pagbubuhat. Iba talaga ang may pinagsamahan. Teka lang mga ka-Queen, bago nating simulan, iniimbitahan ko po muna kayo na mag-subscribe sa aking YouTube channel na Queen. Pindutin lamang po ang notification bell para updated ka sa mga videos na aking i-upload. Like and share po mga ka-Queen. Bago natin kausapin si Manny Pacquiao, tikman muna natin ang kanyang pinagmamalaking Paris Overload. Tara mga ka-Queen. Yun oh. Yun oh. Masarap pa. Woo! Overload. Overload ba yan? Ito yung overload. Ito. Ito naman underload yan. Drinks. Masarap pa. Ano siya? May itlog pa. Oh, siyempre. Yan ang kakaibang overload ko. Sige, enjoy. Ka-Paris ni Manny Pacquiao, titikman natin itong ipinagmamalaki ni Manny Pacquiao na Paris Overload niya. Yes. At mayroon pa siyang kasamang itlog. Ayan o. Wow. Yun. Titikman na natin. Yes, it. Unang subo para sa mga followers natin ng mga mabait. Wow. Sabaw pa lang. Ulam na. Ano to? Only rice? Only rice yan. Only sabaw? Only sabaw. May itlog? Oh, isa lang. Isa lang. Akala ko dalawa itlog. Only sabaw, only rice. Sarap. Kahit ito, okay na sa akin eh. Kahit sabaw Ito lang. lang eh. Ito talagang sinasabing overload. Bakit? Baka at saka baboy pinagsanib na may itlog. Yun oh. Kaya saan pa kayo? Kumain na kayo rito sa Paris ni Manny Pacquiao. Oo. Sarap. Tunay na masarap. Sarap. May itlog pa. Ika nga ng mga maskulados. Panalo! Ayan oh. Ano ba yan? Knockout sa sarap. Knockout sa sarap. Knockout sa sarap. Manny Pacquiao Pares. Pares ni Manny Pacquiao. Knockout sa sarap. Right. Para na dito, kumain na kayo. 100 pesos, napakamura. Overload. Ito ang tunay na overload. Punong-puno eh no? Apaw na apaw eh oh. At may soft drinks pa. Una kasi yung Pares ko, ano,
original Paris lang talaga, tag 60 yan, order. So, gusto kasi yung overload. Na-inspire ako na mag, ano din ako, overload. Kaya ito, naging okay naman. Ako rin nagluluto nito na Paris. Oh, ikaw parang nagluluto nitong Paris nito. Oo, kasi sinimulan ko pa lang naman to, kulang pa ako sa tao. So, ako muna ang nagluluto, ako lahat nag-prepare, yung taga-tinda ko, yung misis ko, yung kapatid. Minsan yung anak kong lalaki, yan, kasama ko rin yung nagluluto. Anong taong ka nagsimula mag-Paris? Nagsimula ako ng Paris ko, yung nakarang taon sa April. 1 year na rin. Tapos, na-inspire akong gawin ito, tayo ng business ng Paris. Then, dun sa boss ko, bigyan ako ng pagkakataon na dito magpwesto sa kanyang area. Kaya ito, ginawa ko na rin. Dati ba may experience ka ba sa paggagawa ng Paris o nagtrabaho ka sa restaurant? Paano mo nakuha yung diskarte at pagtitimpla ng Paris? Although yung Paris naman kasi marami nang gumagawa niyan. So hindi pa naman gusto ng Paris. Pero yun, nagluluto na ako ng araw, nagiging cook na ako nung panahon ng kabataan ko pa. Kasi nagiging kusinero ako eh. Kaya yung sa pagluluto na yun, alam ko kung ano mga basic na mga niluluto. Kaya natuto na rin ako ng isip na paano ko ititimpla yung Paris. Kasi Paris naman kasi nagiging demand na naman yun eh. Well, parang trip lang nilang magluto na ganyan. Pero tinitimpla ko na rin yan sa mga ibang restaurant doon. Meron ka na talagang dugong Siniro. kusinero. Ay, hindi lang buksingero, kusinero pa. Diba? Ayun pala si Manny Pacquiao. Dati pa pala, bata pa siya, talagang mahilig na siyang luto-luto. Noong time na yun, hindi pa sikat si Manny Pacquiao. Hindi pa. Wala pang Manny Pacquiao. Wala pang Manny Pacquiao. Wala pang Manny Pacquiao noon. Ang Manny Pacquiao, 2002. Kasikatan ni Manny Pacquiao, di ba ikaw yung naging original look-alike ni Manny Pacquiao. Baka pag nakita niyo itong video natin dahil yung look-alike niya ay nagtitinda na lang ng Paris, baka mahabag ang puso niya at suportahan kanya, matulungan kanya para mas lalong mapalago tong parisan mo. Anyanyahan ko siyang sana may time ko pupunta sa parisan ko. Sana kumain siya rito, no? Siyempre, kailangan ko rin na kumain siya, matikman niya yung tinulong din sa akin. Ayan, Manny Pacquiao. Ito si Manny Pacquiao. Nananawagan na sana mapunta ka rin dito at matikman mo yung kanyang ipinagmamalaking Paris ni Manny Pacquiao. Sana daw makakain ka rin sa kanyang parisan. Yes. Kaya inaasahan ko makarating dito. Itong Paris ni Manny Pacquiao na dinulumog na ngayon ng mga taga Paranaque. At maraming dumadayo rito, mga malalayong lumayo Oo, rito. marami na rin. Cavite, yes. Jackie, Espinas. At saka marami mga taga Batangas na pumunta na rin. Oo, talaga. Alam mo, kaya kami napasugo rito kasi nabalitaan namin na napakasarap daw ng Paris ni Manny Pacquiao. Hindi natin masasabi na napakasarap. Pero kung nasa inyo na yan, kung tikman nyo, kung saan masarap. Basta, ang masasabi ko lang sa Paris ko, pag kayo kumain, knock out ka sa sarap. Kaya pala nawawala na yung mga nakapila kay Diwata. Dito na pala sa'yo nagsinipatan. Dahil natikman nila yung napakasarap ng Paris ni Manny Pacquiao. Siyempre, original na beef Paris yan. Baka yan. Baka talaga. Wow. Ayan Manny, imbitahan mo naman yung mga kaibigan natin na gustong tikman ang Paris ni Manny Pacquiao. So, lahat ng mga viewers dyan at mga magpapalo sa Point 5. So, gusto ko lang kung gusto nyo tikman yung Paris ko, pumunta na kayo dito sa NAIA Terminal 1 sa Parañaque. Tapat lang po kami ng Terminal 1 mismo. Naanyayahan ko lahat ng mga kasama ko sa showbiz ng araw na baka may time kayo, pumunta kayo dito sa NAIA Terminal 1. Dito lang nakapuesto yung aking Paris. So, try nyo lang na pumunta o may time kayo, kumain kayo. Para ito nyo naman kung masarap yung ang aking Paris.
Doon naman sa mga ano, sa mga Muslim na pwede kumain kasi kumakain talaga sa amin. Marami, oo. Marami din na kaya naman. O invite mo yung mga Muslim na gusto matikman ang Paris mo. Mga Muslim na gusto kumain, okay na open kami dito. Pero hinihiwalay ko kasi yung para sa kanila. Iba yung baboy, Kasi iba ayaw yung ko, baka. Ano, kasi kawawa naman, gusto kumain ng Paris. Kasi kumakain siya sa akin ng Paris kasi original beef kasi yan. So yung overload ko, inupod ko yun para lumipod sa ano, sa mga gusto mag-overload. Pero yung mga Muslim, nakakain, Paris lang. Walang halo yan. Kaya pwede sa lahat ang Pwede sa ano mo. lahat. Walang pinipili, hindi ka kumakain ng baboy. Dito kay Manny Pacquiao, pwede kang kumain dahil mayroong baka. Itong parisan mo, anong oras to nagbubukas? At anong oras nagsasara? O kailan ka sarado? Actually, kasi sa umaga kasi, niluluto ko siya mga 4 na oras. And then, nagbubukas kami mga hapon, mga 3 p.m. 3 p.m. yan hanggang maubos yung pares namin. Hanggang gabi na yon. Hanggang magdamag. Hanggang kaya maubos. Pero minsan naubos na ng maga. O hindi na rin ako makapagluto. Dahil ako lang naman kasi nagluluto. Pagod na ako. So, kailangan ko talagang Pahinga rin. pahinga. Basta hanggat may Paris pa, tuloy-tuloy lang nakabukas yung Paris ni Tuloy ko na Manny. rin nakabukas yan. Kaya pupusin namin. Parang ayaw ko lang. Kinabukasan may tirang pa dahil masasayang lang. So, madali naman maubos kasi tulad din ngayon, madami na rin yung nakakaalam sa Paris ko eh. Kahit dito pasating lang, pero marami na Marami nang pupunta, dinadayo na talaga yung Paris. kaya tayo na. Kaya medyo hirap na rin ako mag-adjust kasi marami ng ginagawa eh. Ayan, sa mga gustong pumunta rito kay Manny Pacquiao, sa Paris ni Manny Pacquiao, bukas po sila alas 3 hanggang gabi, hanggat may kumakain pa, bukas po sila. Kaya pumunta po kayo at tikman niyo po ang pinagmamalaki ni Manny Pacquiao na kanyang Paris Overload. 100 pesos lang po yan. Knockout ka sa sarap. Knockout ka sa sarap. At syempre, siya pa yung mismo magsiserve sa'yo sa pagkain, di ba? Siyempre, nandito lang ako. Manny, nabalitaan ko, maglalabas ka rin daw ng fried chicken. Abangan nyo lang yung aking Pax Chicken. Pax chicken, yung Pax chicken pala. Yan, abangan niyo po yung ilalabas ni Manny Pacquiao yung Pax chicken. Pangalan pa lang, mapapapax ka na eh. Siyempre. Gusto mong papakin na eh. Sunod na pagbalik namin dito, mayroon ka ng Pax chicken dito eh. Makikita mo naman, bibidyohan mo yan. Abangan natin yan. Dapat kami ulit ang unang-unang makakapag-vlog sa Pax chicken. Hindi, una naman talaga tayo. Wala pa naman na pa-vlog. Kaya kayo. Kaya kayo, yan. Kumusta naman po yung Paris ni Manny Pacquiao? Masarap. Knockout ka sa sarap. Wow, yan. Paris overload kay Manny Pacquiao. Ayan guys. Siguro hindi na mabilang yung ilang beses na Talagang suki na kayo rito. Yes. Sir, ano po pangalan niyo, sir? Mark po. Mark. Yes, sir. Aaron. Yes, sir. Ano po pangalan niyo, sir? John. Yes, ma'am. Tara guys. Tara. Paris. Tikman niyo yung Paris ni Manny Pacquiao. Saka may soft drinks pa, oh. Free soft drinks, saka may sabaw. Yan. Yes, meron. Simot na simot talaga. Ayan, oh. Yan ang tunay na, at saka mayroon pa pala, may itlog. May itlog yan. Yan. Ito, free yung itlog kasama sa overload. Wow.